Mga kabayan, alam naman nating matagal nang pinag-uusapan ang paglilipat ng mga barkong Abukuma-class destroyer escorts mula sa Japan patungo sa Pilipinas. Sa katunayan, marami sa atin ang sabik na makita ang mga barkong ito sa ating karagatan. Sa kasalukuyan, hindi pa rin sapat ang lakas ng ating hukbong dagat. Kailangan natin ng mas maraming sandata at kakayahan upang maprotektahan ang ating teritoryo at karagatan. At dito pumapasok ang mga barkong Abukuma-class, kung saan malaking tulong ito para ipagtanggol ang ating mga karagatan dahil sa mga kakayahan nito. Bukod sa pagtatanggol sa ating karagatan, ang pangunahing kakayahan ng mga barkong ito ay ang pagiging submarine hunter o tagapagbantay laban sa mga submarino. Alam nating kakaunti lamang ang ating mga barko na may kakayahang sa laban sa anti-submarine warfare. Kaya ang pagkakaroon ng 5 barkong katulad ng Abukuma ay malaking tulong para palakasin ang ating puwersa. Ngayon, aalamin natin kung mapupunta ba talaga ito sa Pilipinas, at kung ano na ang status ng mga warship na ito. Ayon sa pahayag ni Department of National Defense Secretary na si Gilberto Teodoro Jr. noong July 7, 2026 sa Maynila, halos tapos na ang 2 pamahalaan sa kasunduan. Natitira na lamang ang mga formal na kaayusan bago ito ganap na mapagtibay. Ang kasunduan ay naglalayong makakuha ang Pilipinas ng 5 barko mula sa 6 na Abukuma-class destroyer escorts, kung saan ang mga ito ay malapit ng magretiro mula sa hukbong pandagat ng Japan. Bagamat hindi pa malinaw kung bakit 5 lamang ang kukunin ng Pilipinas, nakakatiyak pera na dinagdagan ng Pilipinas ang pagkuha, kumpara sa unang layunin ng gobyerno na kukuha lamang ng hindi bababa sa 3 barko. Inaasahang matatanggap ang lahat ng 5 barko sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Ang mga barkong ito ay isinama sa serbisyo ng Japan para sa kanilang Navy sa pagitan ng taong 1989 at taong 1993. Ito ay may bigat na humigit kumulang na 2,000 tons, may haba na 109 meters, at kayang umabot sa bilis na 27 knots. Bagamat walang surface-to-air missile at walang pasilidad para sa helikopter, ang mga ito ay napakahusay para sa operasyon na malapit sa ating baybayin, dahil ang pinaka-main na kakayahan nito ay ang maghanap ng mga submarino para pasabugan. Ang kanyang mga armas ay isang 76mm bilang kanyang main gun, phalanx bilang kanyang anti-air defense, harpoon bilang kanyang anti-ship missile, anti-submarine rocket or ASROC, at light torpedoes. Para sa hukbong dagat ng Pilipinas, ang mga barkong ito ay magbibigay kaagad ng dagdag na lakas para sa pagdepensa sa ating mga karagatan. Makakatulong ito para mapabuti ang pagbabantay natin sa ating mga karagatan, kasama ang mga bagong barko na mula sa South Korea, tulad ng Jose Rizal class at Miguel Malvar class frigate. Ayon pa kay Teodoro, susuriin muna ng mga eksperto ang kalagayan ng bawat barko bago magpasya kung paano ito isasama sa ating hukbong pandagat. Pinag-aaralan din ang pagpapatayo ng mga bagong pantalan at pasilidad upang matugunan ang pangangailangan ng mga darating na barko. Ang kasunduang ito ay bunga ng matagal na negosasyon. Ito ay nagsimula noong Mayo, matapos ang pagpupulong sa Maynila sa pagitan ng kalihim ng tanggulang pambansa ng Japan na si Shinjiro Koizumi at Nigibo Teodoro. Sa pagpupulong na iyon, napagkasunduan na pabilisin ang pag-uusap upang maipagkalob ang mga barko sa lalong madaling panahon, matapos itong magretiro sa taon ng 2027. Kung matutupad ang plano, ito ang kauna-unahang paglilipat ng mga lumang barkong pandigma ng Japan sa ibang bansa, sa ilalim ng kanilang bagong patakaran sa pagpapalitan ng kagamitang panseguridad. Ipinapakita nito ang pagsisikap ng Japan na palakasin ang kakayahan ng mga kaalyadong bansa sa rehiyon ng Indo-Pacific. Bukod pa rito, pinalawak din ng Japan ang kooperasyon sa seguridad sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanilang Official Security Assistance o OSA. Kabilang dito ang pagbibigay ng mga radar para sa pagsubaybay sa baybayin, mga bangka, at suporta sa pagpapatayo ng mga pasilidad. Ang kasunduan ay nagaganap sa panahon na patuloy na lumalakas ang ugnayan ng Pilipinas at Japan bilang tugon sa lumalaking aktibidad sa karagatan. Pinatibay nila ang ugnayan sa pamamagitan ng kasunduan sa pagpapalitan ng pag-akses at mga pagsasanay. Para sa atin, ang mga barkong Abukuma ay nagbibigay ng mabilis at abot-kayang solusyon upang palakasin ang ating kakayahan sa dagat, habang naghihintay pa tayo sa mga bagong barko na ating pinagawa sa South Korea.
Gayunpaman, kailangan pa ring maghanda ng ating hukbong dagat para sa darating na mga Abukama-class destroyer escorts. Dapat maging maayos na ang mga pantalan, mga pasilidad, at kailangan sanayin na ang mga tauhan na mag-operate sa mga barko. Para pagdating ng mga barko, nakahanda na kaagad ang mga crew na mag-operate dito. Sa kabilang banda, para sa Japan, ang paglilipat na ito ay nagpapakita na ang mga lumang barko ay maaari pa ring magsilbi at makatulong sa kapakanan ng rehiyon. Ito rin ay isa pang hakbang sa kanilang patakaran na mas aktibong makipagtulungan sa ibang bansa. Kaya talagang mapupunta ang 5 Abukama class sa Pilipinas. Kapag kinabitin ito ng mga modernong armas, pwede na itong ipangtapat sa mga bagong barko ng kalaban. Yun lang po, mga kabayan. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito upang may bahagi sa iba. Salamat po.